May maangas na pahayag ang ating Vice President kay Marcos Jr. Kasi meron siyang statement na nag-aangas-angasan. Nagpa-press con si Ngiwi, di ba kanina? Nagpa-interview, tapos nagdudubi-dubi-dap-dap na naman. May binabasa namang script as in eme-eming achievements kuno kung plural man or kung marami man after ng kanyang SONA. Kasi yung SONA niya, hindi accomplishments. Di ba dapat yung State of the Nation address, kapag State of the Nation, yung kalagayan na ng Pilipinas a year after mong umupo. Given yun, yung first SONA niya nung 2022, July 2022, nung a month after niyang umupo, syempre ano muna, future tenses muna yun, kumbaga plano ang lahat. Kung ano ang gusto niyang ma-achieve for the first year ng kanyang term. Pero yung mga succeeding SONAs, dapat doon na niya i-announce kung ano na ang kalagayan ng kaya nga State of the Nation, ano na ang kalagayan ng bansa. Okay? After ng isang taon mong pag-upo. Eh ito tuwing magsosona, hindi na nabago, future tenses na puro plano, puro achieve. Nagmayabang ng 5,000 flood control, wala naman. But anyway, sabi niya, simula nung nagsona siya ngayong taon, so July, August, September, October, November. After ng SONA niya, 4 months, may mga na-achieve na kuno. Ate, hindi ka naman magpapapress con kanina kung, di ba, kung hindi na bulgar ang anomalya ng trilyong nakaw sa flood control at sa mga ghost projects. O, napilitan kang magpakita ng achievements mo or kasi nga, hinihingi na ng tsaka siguro yan. O, mamaya nga pala, merong Senate hearing. eme-eme na naman na mag-invest kasi tumigil ang mga buhaya eh. Tumigil ang mga politiko, lalo senador, 'di ba? At saka mga congressmen na mag-imbestiga sa anomalya ng flood control. Ay bakit nga ba umingay na mga ghost projects kung hindi man sira-sira at marurupok? Ay dahil nga po sunod-sunod ang kalamidad. Sunod-sunod konting ulan kahit hindi bumabagyo, bumabaha. So na-booking, nawala talaga silang flood control projects. Sabi nga ng mahal na Reyna ni Mama Edwin Hamora, yung mga flood control na yan ay magastos. Dati naman hindi yan pinaglalaanan ng budget ng mga politiko ay nakita nilang avenue for corruption yan. So lahat na lang may flood control. At para bumaha, yun, pinagkakakalbo yung kagubatan, inalaw yung mga mining activities, may deforestation, may kaingin, may illegal logging. So, konting ulan, kahit hindi bumabaha sa mga probinsya at bayan-bayan, right? Sa mga nayon, sa mga baryo, ay bumabaha na rin. O dahil nga matindi ang baha, nabubungi ang ilog, lumalaki ang ilog, lumalawak ang ilog, kailangan na raw ng flood control. Ating noong araw, tama nga naman, kung ayaw mo ng mga storm surge, kung ayaw mo ng baha, 'di ba? Magtanim ka ng bakawan, mangrove. Ang bongga niyan. Panlaban yan sa like mga tidal waves, tsunami, baha, right? Tamnan mo lang ng mga kasi yan eh. Maraming ugat yan, 'di ba? Tsaka malalim. O yung alon napipigil sa lugar namin, wala kaming mga ganyan, flood control. Puro bakawan sa tabing dagat namin mga kababayan, even yung mga ilog, may mga puno may mga mangrove, may mga alitap-tap pa nga eh. Meron ng yan yung parang firefly whatever that is. Kasi yung mga bakawan sa amin mga kababayan sa probinsya namin, sa Kabisayaan, parang pasyalan na siya eh. Nilagyan ng parang walkway, ganon. Nilagyan ng parang yung parang kahoy na tulay na lulusot ka doon sa mga bakawan. Tapos paggabi, ang daming alitap-tap doon. So, ang ganda-ganda. Yun lang yung pampigil namin sa storm surge. Hindi na kailangang lagyan at gastusan ng bilyon-bilyon para kapag lumakas ang bagyo at tumindi yung alon ay mapupunta sa bahaya. Mangrove trees lang. Tapos, tipid. Tama. O ngayon, kasi nga, ang mga politiko ay hayok na hayok. 'Di ba? Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay ipupush kaysa hoda magkandamatay ang mga Pilipino. O ano nangyari ngayon? O ayan, lahat na lang gustong magnakaw at nagnakaw. At ang maangas na pahayag ni Ngiwi ay ipakukulong na tapos na raw, parang action star kanina sa kanyang press con.
Hindi ako, mga kababayan, parang 5 minuto lang ang matagal kong pakikinig, like 30 minutes lang naman, less than 30 minutes lang naman yung press ko niya kanina. Hindi ko kinaya. Ang hirap maglaan ng oras at makinig sa alam mong sinungaling. Right? Sa alam mong manluloko at walang kwentang tao. Hindi ko kinaya. Hindi ko hinimay. Pero nakarating sa Vice President ang mga pinagsasabi ni Ngiwi na tapos na raw kailangan kasi mag-angas-angasan ni Marcos Jr. para mabawasan yung attendees ng mga paparating na rally. Baka magsimula na yan mamaya, no? Friday na sa Pilipinas. So baka may mga EDSA Black Friday rallies, ganyan, ano? As parang ano yan ang tawag dyan, opening salvo for the grand rally ng INC, right? Shoutout po kung sino man yung mga nagbabalak ng mga advanced na rallies mamaya, no? And itong buwan ng Nobyembre sana ay magbunga, right? Ng maganda para naman pagdating ng Kapaskuhan ay wala na yung mga adik at magnanakaw at mga manloloko. Pero syempre gagawa ng paraan yung ate na impacta para hindi matanggal sa pwesto yung bangag. Right? Gagawa niya ng paraan yan. Mambubudol at alam niyo naman, no, mukhang marami nang na-recruit at patuloy sa pagre-recruit, ha. Yung mga pamilya nila ng mga vloggers ngayon nagbabago ang ihip ng hangin. Ibang gumapang yung prutas na yan. May nakita akong isang vlogger, may pictures sila. Kasama ni Kiko Barzaga sa People Power rally niya doon sa Forbes Park. Ngayon, ako mukhang mababago ang ihip ng hangin. Kasi kapag dumikit ka dyan or binigyan ka ng pagkakataon na ma-meet mo yan at makausap mo, mabubudol ka niyan eh. Malay nyo, ginagayuma kayo, baka mamaya pinapainom sa'yo, pinapakain, may gayuma pala. Medyo mababawasan yung angas mo sa pagbanat sa kapatid niya kasi nga pakikitaan ka naman ng mabuti ng impactang yan eh. Pero ang sabi sa akin ng kakilala ko in Japan, shout out mga ate, na masama raw talaga ang ugali ng prutas na yan. Sabi nga nung kakilala natin, yung mga nakakausap namin nung nag-EDSA kami, yan, of all the members of all the sa lahat ng miyembro ng pamilyang yan yung willing magpatumba. Di ba nga may pinatumba na yan noong ang tatay pang nakaupo? Right? May nagtanong sa kanya noon, di ba? Bakit ikaw ang namumuno sa kabataan? Hindi naman ikaw ang pinili, hindi ka naman binoto. Porke anak ka? Tigbak. Sino ang tumigbak di umano doon sa nag-question sa babaitang yan? Bodyguards niya, di ba? Di ba may ganyang balita? Yan, of all the members of that family, yan yung parang willing kumurgot. Mag-ingat kayo siya. Reputasyon nila yan. Okay? Hindi yan papayag na tuluyang masira ang apelyido nila. Diba? Kaya nga dumidikit yan kay VP Sara. Para kunwari siya yung iba sa lahat ng ating. Yan ang I know alam ni VP Sara yan. Anyway, maangas na binira-bira ni VP Sara si Ngiwi dahil ang sabi niya, ipakulong mo ang sarili mo, hindi yung si Tamba. So, binasabasa ni Ngiwi ng mga listahan ng, di ba, ng papanagutin kunwari. Talagang wala namang ebidensya kay, sa pinsan si Tambaluslos. Wala naman, kundi yung lang, yung sa hearing lang ng Senado. Nilalang mo yun, ay Senate yun. Nilalang mo yung statement ni Gutesa, nasabi nga ng Mangga, baka mag-recant, magbago ng tono. So, maliligtas pa si Tamba, mga ating. Iba gumapang yung angka niya, tapos kunwari, dahil nga si Mangga yung nagpasabog, baka ang dating hindi ako involved dyan, kaya ako nga binubuking Huwag mo kaming baklain, Mangga. Anyway, pwede na niya ikulong ang sarili niya. Para kay Vice President Sara Duterte, maaari na umanong ipakulong ni President Bongbong Marcos ang kanyang sarili dahil sa umano'y pagkukulang niya sa bayan. Di lang maliit ang pagkukulang, kundi malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Sabi ni VP. Giit ni Duterte, or Vice President Duterte, dapat isama si Marcos Jr. sa mga dapat ireklamo dahil siya ang pumirma sa aniyay maanumalyang 2025 national budget. Ikaw pala pumirma pinayagan mo yun. Sabi mo, binasa mo yung 4,000 pages ba yun, ng kapal-kapal na yun,
na sinabmit sa'yo, oh, ito na yung proposed budget, tingnan mo kung meron ka bang i-veto or i-approve mo ito. Inaprubahan ng ungas. Yang sabi nga may mga blanco doon. May mga blanco na, may mga insertions pa. So kung talagang binasa mo at naiintindihan mo at may tiyaga ka, hindi mo yun pipirmahan, ibabalik mo yun. Ayusin nyo yan, saka ko pipirmahan. Di ba ganun yun? O kaya kung pipirmahan na niya, may mga i-veto siya, hindi to pwede, hindi to pwede, hindi pwede. Ano insertion? Hindi pwede. Ano to? Laki-laki, hindi pwede. O, teka, kaya lang nga po, hindi naman siya ikay magbasa. Biro mo yun, magiging batas ang bill, ang budget taon-taon. Ang proposed budget, pag pinirmahan mo, batas na. Ito na ang budget next year. Tapos hindi mo alam na ganun yung budget, may mga blanco. Kaya nila pinakulong si Tatay Digong eh, ngak-ngak si Tatay Digong. Diba? The most corrupt budget is 2025. 2024 kasi yan, diba, pinropose. 2024, last year. O, nalaman ni PRRD na ano, na pinaka-corrupt yung ginagawang budget para ngayong taon, nung nakaraang taon, habang ginagawa. O, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw ha, sila ni Pantaleon Alvarez, diba? O, kulong. Kasi si PRRD, alam niya ang trabaho ng presidente. At kapag nagsalita si Tatay Digong, magmumukhang inutil lalo si Ngiwi. Kaya nga siguro pinakulong. Of all the people na magkikriticize kay Ngiwi, ang former president, ang pinakamatinding kritiko niya. Dahil alam niya eh, ba't pinirmahan mo to? Ay tad-tad ng blanco, puro insertions pa, may mga isiningit. Oh, hinimay mo ba to? Isa mo talaga, binasa mo? Kung 1,000 pages or mahigit man yon, kapal kaya nun? O nung GAB 2024, oh, General Appropriations Bill, bago maging act, bago pirma, GAB muna. Oh. So, alam mo na yung mga isiningit doon ay avenues for corruption. Dapat alam mo na may blanco. Dapat hindi mo yun pinirmahan. Ibinalik mo. Ayusin nyo yan, saka ko pipirmahan. Wala kang ginawa. Pinayagan mo. Oh. Bakit trillion ang iba budget? Biro mo yung 6 trillion nga lang eh. Mapupunta pa yung mahigit 1 trillion sa nakaw? Sa flood control? Main problem ba na Pilipinas ang flood control? Actually, hindi mo natin problema ang baha noon. Right? Ay kaso mo, yan nga, rampant yung illegal logging activities. May mga nangangaingin at kumakalbo ng bundok. Merong mga mina. Tapos yung mga forest, baka ginagawa na ring mga subdivisions. Right? Kasi maganda yun eh. Kapag medyo nasa elevated na lugar, dyan po sa may bandang Makiling, Laguna, mga pinupoknat yung bundok dyan yung sa Makiling, or yung mga kadikit na bundok ng Makiling, kasi hindi naman iisang bundok ang Makiling eh. Pinupoknat ginagawang subdivision kasi nga malamig ang hangin sa mas elevated na lugar. Same with Tagaytay, gano'n, di ba? So, anong nangyayari? Kawawa na sa ibaba. Pag umulan, ang residents sa ibaba ng bundok, sa paanan ng bundok, yun ang tad-tad ng baha at buti sana kung tubig lang, may putik, may bato, at kung may mga kahoy at debris, kung ano-ano pa. Di, ang dami nagkakandamatay. Oh. Pwede na niya, ikulong sa sarili niya, aminin na niya na meron siyang pagkukulang. Yun yung sinasabi mga kababayan. The first stage of grief is denial. Deny. And then magagalit. So hindi tayo makakapag-move on nito. Kasi nasa denial stage pa lang si Ngiwi. Hindi talaga, kahit pitpitin mo yata itlog, hindi siya aamin na siya ang salarin sa lahat ng ito. Kung hindi ka ang salarin, Ngiwi, alam mo Marcos Jr., may naiisip akong posibleng tawag doon, pag-asa ng pamilya mo, hindi lang ikaw. Nangangka nyo na. May isa akong naiisip at sana makarating sa'yo or sana nare-realize nyo kung hindi man makarating. Kasi tungaw vlogger nga lang ako, malit na vlogger lang. Ang pinakamatindi nyong gagawing sakripisyo na pwedeng magprotekta sa pamilya at angkan mo ay ilaglag mo ang babaeng ahas. Mangga, ipayo mo na to sa kapatid mo.
Let go of that bitch already. Hindi nyo naman yan kadugo. Right? Ano bagamangga ang hawak niyan laban sa'yo? Ano ang baho mo na kapag tinraidor ka ng babaeng ahas masisira ang pagkatao mo or reputasyon mo? Oh. Ano? Even itong tambaluslos, hindi rin mailaglag ni Ngiwi. Kasi pinsan niya, I have a feeling na kaya nga inalis yan as house speaker. Kasi baka pagka dilaglag niya at house speaker pa rin si Tamba, ipa-impeach siya. For sure may hawak si Tamba na evidence na si Ngiwi ay nagpopulveron. Pinsan niya yan Kahit nga wala siyang picture, wala siyang video, yung mere statement niya, being a relative, di ba? First cousin ng Ngiwi na yan, is a sufficient evidence para ma-impeach si Ngiwi. Ang pinsan ko ay, totoo yung aligasyon sa pinsan ko. Saksi ako. Ako ang ebidensya. Di ba? Pwede yan. Napakaraming uri ng ebidensya, hindi naman kailangan picture, hindi naman kailangan papeles, dokumento, hindi naman kailangan video. Statement mo, ang pinsan ko ay nagpupulveron. Si Pae na yan. Wala sa tamang pag-iisip, hindi alam ang ginagawa, lumalabag sa batas. Kasalanan sa batas, krimen ang gumamit ng tawas, tanggalin. Baka yan yung hawak ni Tamba. Kaya hindi may laglag ni Ngiwi kanina. Hindi niya pinapangalanan sa mga dapat makulong. Nag-aangas. Tinatanong siya ng media kanina, nag-stutter siya Bakit wala dyan si Tambaluslos? Meron mo yung speaker yun, sa kanila manggagaling ang proposed budget, bakit inalaw ng pinsan mo? At bakit rin inalaw ng Senate? Right? Kasi mula sa lower house, na pinamumunuan ni Tamba, kung maanomalya yung budget dun pa lang, pagdating sa Senado, hindi yan makakakiyat sa presidente. Ay hindi, ba't ganito? Balik. Ganon. Ay dire-diretso napirmahan. So, dapat ka talagang Ngiwi makulong. Ngayon, bakit ko binabanggit na dapat mong ilaglag ang babaeng ahas? Pwede mong sabihin na, umami naman siya, hindi siya abogado, right? Kanina, sa press ko, hindi naman ako abogado. Ang asawa mo abogado. Pwede mong sabihin na, binasa ko ang iilan, pero since hindi ko maintindihan at hindi ako lawyer, unawain nyo na, pinabasa ko sa asawa ko. At ang sabi ng asawa ko, approve, maganda yung pinopropose na budget. Kayang gawin. Go. Itong budget for 2025 and even 2026, kung ngayon na ginagawa yung budget next year maganda. Dapat mong i-approve. Abogado ako, asawa mo ako, kabiyak ako, ako na nag-guarantee sa'yo, bibigyan kita ng summary, maganda. Kapag ito ang budget, uunlad ang buhay ng mga Pilipino. Marami kasing infra project sa budget na to No? Matutuloy ang subway, matutuloy ang rehabilitation ng mga train system ng Pilipinas like PNR and whatever. O may mga ipapagawang tulay, eskwelahan, ospital, road widening, lahat na. Ang iyong build better more ay mapupush. Nandito rin sa budget na para sa 2025 or 2026 ang proposed budget para sa pabahay, mas maraming pabahay. Kaya, go! Maganda. Maganda yung ginawang bill ng lower house at saka ng Senate. Go. Pirmahan mo na. Ganun sabihin mo Ngiwi. Abogada asawa mo, pinatingnan mo sa kanya, pinirmahan mo naman. Kasi nga, nagtitiwala ka. Hindi mo naman sukat akalain na ang budget ng 2025 ay most corrupt budget pala. At nabudol ka ng asawa mo. So yun, sabi mo, nagtiwala ako kasi kabiyak ko Siya ay ako. Iisa kami. Iisang unit kami. Mag-asawa kami pati yung aking mga advisors, si Enrile at kung sino-sino pang mga maybe cabinet secretaries niya or lawyers or whoever, pinabasa ko sa kanila kasi hiningi ko yung summary ng bawat chapter halimbawa kasi ang kapal nga, di ba, 1,000 pages. Hiningi ko yung summary, nag-designate ako ng mga tao. Oo daw, okay daw, maganda daw. So ang binasa ko yung summary, hindi ko na hinimay-himay isa-isa. Kasi marami akong iniintindi, marami akong trabaho. Okay?
So, pinagkatiwalaan ko 'tong aking mga economic advisors and whoever, pati ang aking asawang sexy. Ang ending ay muskura pala, niloko nila akong lahat. I'm sorry. Ay wala eh. Walang admission. Ngayon, Ngiwi, kung gagawin mo yan, kasi kailangan talagang may makita ang mga Pilipino na magbabayad. Okay? Kailangan heads, if not head, must roll. Isakripisyo nyo ng mangga ang sampid sa angka ninyong yan. After all, impacta yan. Maldita, masama pa ugali. Kung talagang gusto mong isalba ang kapatid mo kung may pag-asa pa, ilaglag nyo ang babaeng ahas. Ang tanong, kaya nila mga kababayan? Eh kung traido rin sila ng babaeng ahas. So umangga, ang kapatid mo ba ay lampa talaga at under desire? Sa tingin ko yan na lang ang pag-asa nyo. Kaya lang mga kababayan, malilintikan pa rin si Ngiwi. Dahil kapag kinanta niya na asawa niya nagpapatakbo ng Pilipinas, eh lalo pa rin siyang mai-impeach. Kasi, bakit yung hindi namin binoto ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Anong klase ka? You betrayed the people, therefore you have to be impeached. Wala silang choice. Ang choice nila, gipitin ang lahat ng mga kalaban para huwag silang matanggal sa pwesto. Ipakulong, kasuhan, ipabangbang, itumba, hulamin, lahat gagawin. Para walang mag-ingay. Ayan, sige, Iko Barsaga, kinasuhan. Si Miss Marlica, si Spock Sari Roque. Si Bato, si Senator Bongo, mga targets na. Ito si VP Sara for impeachment. Lahat ng bumabati ko sa inutil, ginigipit. Even yung mga vloggers, di ba, pinatawag na sa lower house. Nagkaroon ng hearing. Mga fake news vloggers daw. Lahat nang nagkikriticize. Anong sabi ni Kiko? Ganyan din ang ginawa ng ama. Pinatahimik, ipinakulong, pinapatay ang mga kalaban. Pwes, kahantungan mo rin ang nangyari sa ama mo balang araw. Ang sabi ni Kiko. Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Alright.